Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y nabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito ngayon sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan at pinapakinggan ang Ebanghelyo. Ika-4 na linggo na po ng parang malateleserye nating kwento na sinimulan, kung naalala nyo po, nung naghimala si Jesus Nazareno at pinakain ang lagpas 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Yun yung unang kabanata. At nung nakakain ng mga tao, ano raw nangyari? Hinanap nila. Hindi na nila nilubayan si Jesus Nazareno. Gusto na nila lagi na may ayuda, libreng pakain, libreng tinapay. Kaya naman, ayaw nilang tantanan si Jesus Nazareno. Pero anong ginawa ni Jesus Nazareno? Iniwan sila.
nung gagawin siyang hari, nagalit pa si Jesus. Umalis siya, iniwan niya ang mga tao. Anong nangyari sumunod na kabanata? Hinabol pa rin siya ng mga tao. Inunahan pa nga siya ng mga tao sa Capernaum. At anong sabi ni Jesus sa Nazareno? Alam ko kung bakit kayo narito. Hindi ako ang hinahanap ninyo. Ang hinahanap ninyo, yung tinapay ko. Kaya sabi ko nung isang linggo, pag nakaharap natin si Jesus sa Nazareno, pag nakita tayo sa mata at sabihin niya, alam ko kung bakit ka nandito, ha? Sana hindi niya sabihin, kasi may hinihingi ka. Sana masabi natin, hindi po, pangalawa lang yun, kayo po ang dahilan. Ano man ang ibigay nyo sa akin, ano man ang sagot sa dasal ko sa inyo, okay lang, mahal na Senyor, sapagkat kayo ang pinakamahalaga. Masasabi ba natin yun sa Kanya? Ng tapatan, ano man ang mangyari, ang pagmamahal mo ang mahalaga sa akin. Pero alam natin, nung sinabi ni Jesus sa Nazareno, huwag yung tinapay ko ang hanapin nyo. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Anong sumunod? Ayaw ng mga tao. Kaya nung isang linggo, tanong ko sa inyo, kapag ang isang bagay ayaw nyo o hindi nyo maintindihan, anong ginagawa nyo? Kasi yung mga Hudyo, nung panahon na yon, anong ginawa nila? Nagbulong-bulungan. Umangal. Nagreklamo. Sa isang linggo, o pangungunahan ko na kayo, magwo-walk out na sila. Aalis na sila. Di ba ganun yung iba? Pag ayaw nila yung mga bagay-bagay, hindi maintindihan, kumakalas na lang, umaalis na lang. Sana hindi po tayo ganun. Hindi ako nanalo sa loto. Hindi ako natanggap sa trabaho. Bahala ka na, mahal na Senyor. Aalis na lang ako. Sana hindi po tayo ganun. Hindi natupad yung gusto ko. Ayoko na. Mag-walk out na lang ako. Magre-reklamo na lang ako. Mangangaway na lang ako. Sa mga taga-simbahan, hindi naman tayo ganun, di ba? Sana. Sana hindi tayo ganun. O mga ihos, hindi naman tayo ganun, di ba? Pag hindi natin nangyari yung gusto natin, hindi tayo mga away. Hindi tayo kakalas. Hindi tayo gagawa ng ibang grupo. Hindi tayo makikipag-away. Anong ginawa ni Jesus sa Nazareno? Ako ang hanapin ninyo. Ako ang tanggapin ninyo. Pero nakakalungkot mga kapatid, maging nung unang panahon, hindi nila tinanggap ang hamon ni Jesus sa Nazareno. Mas pinili pa rin nila yung tinapay kaysa sa tinapay ng buhay. Alam niyo po si Father Frank, yung ating kasama dito, yung isang nag-aalaga po sa kanya, nagpupunta lagi sa akin yan. Pag nagkukwentuhan kami at naabutan ako sa komedor, sasabihin sa akin, Father, alam niyo, meron akong isang pambihirang hindi naman matatawag na galing. Sabi niya, Father, meron yata akong parang third eye. Sabi ko, bakit? May mga nakikita po akong parang hindi nyo naman nakikita. Talaga? Oo, Father, may mga nakikita ako. Alam ko, hindi naman yan yung mga buhay. Sabi ko, buti na lang hindi ko nakikita yung mga nakikita mo, no? Hayaan mo, sa'yo na lang yan, ha? Huwag mo nang ibahagi sa akin yung hindi talento yata yan. Pero alam nyo, kaya po yung mga ibang exorcist sinasabi sa atin,
hindi ho maganda rin yun, no? Kaya sinabi nila, ipapasara nyo yung third eye nyo, no? Yung may nakikita kang, no? Kaya sabi nga nila, may nagpaparamdam, may mga ganoon, no? Kaya sabi ko nga sa kanya, nako, pagdasal mo. No? Kasi minsan hindi naman totoong kaluluwa yan, minsan demonyo yan. Hindi mo alam kung anong tunay. Pero habang pinagninilayan ko yun, siguro sabihin nyo, ay ako, Father, buti na lang wala akong ganon. Hindi ako nakakita ng mga espiritu, mga kaluluwa, mga demonyo o mga maligno. Pero alam nyo, may mas nakakatakot na makita tayo. Hindi yung mga kaluluwa. Ang mga mas nakakatakot daw po, alam nyo mga kapatid, ano? Yung mga buhay na patay. Ano yung, Father? Yung mga buhay na patay. Yung mga buhay pa, humihinga pa, pero sa totoo lang, patay na. Nakakakita ho ba kayo nun? Yung buhay na patay? Baka sabihin nyo, Father, napapanood ko yan, yung mga zombies. Hindi po yun. Bukod pa ho dun. May mga buhay na patay. At hindi lahat tayo nakakakita nun. At yun ang nakakalungkot, hindi natin makita na kahit pala buhay ka, sa totoo lang, patay ka na. Nakakakita ho ba kayo ng buhay na patay? Tingnan nyo yung katabi nyo. Buhay na patay kaya siya? Kasi natitiyak ko, buhay ang katabi nyo. Siguro naman buhay, no? Kurutin nyo nga. Tingnan nyo kung humihinga, kung buhay siya. Pero hindi tayo nakatitiyak kung talagang buhay siya. Anong ibig sabihin nun? Paano nyo rin malalaman kung isang tao ay buhay na patay? Una raw, siya'y buhay na patay kung busog ang kanyang tiyan, pero hindi ang kaluluwa. Yun yung sinasabi ni Jesus sa Sareno. Lagi nyo lang gusto mabusog yung katawan ninyo. Laging maginawahan ng katawan ninyo, pero nakakaligtaan nyo ang kaluluwa ninyo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, huwag nyo hanapin lang ang tinapay. Ang hanapin nyo ang tinapay ng buhay. Sapagkat yun ang tunay na anak ng Diyos, yun ang tunay na Kristiyano. Hindi buhay na patay, kung hindi buhay na buhay. At sino raw ang buhay na buhay? Hindi ang busog ang tiyan. Pwedeng busog ang tiyan mo. Pwedeng busog ang bulsa mo. Pwedeng busog ang utak mo. Pero gutom na gutom ang kaluluwa mo. At ano raw ibig sabihin pag gutom ang kaluluwa? Tigmak sa kasalanan. Tigmak sa kasamaan. Walang kabutihan, walang pagpapatawad, walang kawang gawa, walang katarungan, walang katotohanan, walang pagmamalasakit. Pag ganun daw, gutom ang kaluluwa. At pag gutom ang kaluluwa, buhay na patay. Mamaya, harap po kayo sa salamin. Kapain nyo ang mukha nyo. Buhay ba talaga ako? O buhay na patay? Kaya pala, ang ikalawa na tanda na ika'y buhay na buhay at hindi buhay na patay, hindi lang daw, ano ra yung una? Busog dapat ang kaluluwa. Ang ikalawa, dapat ang tinatanggap mo si Jesus Nazareno. Yun daw ang paraan para tayo maging buhay na buhay. Ang tanggapin natin si Jesus Nazareno, ang Diyos. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, ano sabi ni San Pablo? Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino. Huwag kayong magpakalasing. Hindi lang yung lasing sa alak, kundi magpakalasing sa mundo. Huwag lang yung mundo ang tanggapin ninyo.
Tanggapin natin si Jesus sa Nazareno. Kaya nga inaalok niya yung sarili niya. Mga kapatid, ito yung ginagawa natin tuwing misa. Kaya mamaya, sasabihin sa inyo ng pari at lay minister, katawan ni Kristo. At anong sagot natin? Amen. Ibig sabihin nun, tinatanggap kita, Panginoon. At ano ibig sabihin pag tinatanggap ang Panginoon? Nabubuhay siya sa atin. Kaya ang tanong ngayon, buhay ba talaga si Jesus Nazareno sa atin? Kung ayaw mo magpatawad, hindi pa siya nabubuhay sa'yo. Kung ayaw mong sabihin yung totoo, hindi pa siya buhay sa'yo. Kung ayaw mong magmalasakit sa kapwa mo, hindi pa siya buhay sa'yo. Sapagkat kung tunay mong tinanggap si Jesus Nazareno, siya na ang nabubuhay sa'yo. Ang buhay na buhay, busog ang kaluluwa, hindi ang katawan lamang. Ang buhay na buhay, tinatanggap si Jesus Nazareno, hindi kung ano-ano lang. Kaya pala, tayong mga deboto, alam natin yan. Kaya nga sana, patuloy nating maalala yan. Kaya pala ang sigaw ng deboto, anong sigaw ng deboto? Viva Jesus Nazareno. Ano daw ibig sabihin ng viva? Mabuhay si Jesus Nazareno. At ano ibig sabihin nun? Mabuhay ka sa amin. Hindi lang yun yung mabuhay na hinihiyaw nating buhay na ho siya. Pero ang kailangan, mabuhay siya sa atin. Dahil pag hindi siya ang nabuhay sa atin, tayo'y mga buhay na patay. Kaya pala ang ganda, tatandaan natin yan mga kapatid. Pag sumisigaw tayong Viva Jesus Nazareno, ang ibig sabihin nun, mabuhay ka, Jesus Nazareno, sa akin. Mabuhay ka sa pamilya namin. Mabuhay ka sa bahay namin. Mabuhay ka sa bayan namin. Sapagkat yon ang paraan para tayo'y maging buhay na buhay. Ang buhay na buhay, ang tunay na deboto at ang nagsasabi, buhay si Jesus Nazareno sa akin, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At ngayon, sabi ko nga sa inyo, tatandaan nyo ngayon, pag tayo sisigaw, hindi ito papuri lang kay Jesus Nazareno, ito'y dasal kay Jesus Nazareno, na kapag tayo daw ay sumisigaw na Viva Jesus Nazareno, ang ibig sabihin nun, higit sa lahat, mabuhay po kayo sa amin. Kaya, iparinig nga natin, patunayan natin kay Jesus Nazareno, ng mga nagsisimba ngayon, buhay na buhay. Viva pong Jesus Nazareno! Parang hindi buhay Parang mahina. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang tinapay at pagkaing nagbibigay buhay. Kayo po ang buhay namin at muling pagkabuhay. Kaya nga nandito po kami ngayon sapagkat hiwalay sa inyo, bagamat kami humihinga, bagamat busog ang aming tiyan, bagamat marami kaming nagagawa, hiwalay sa inyo, kami patay. Kaya nga't narito po kami, tulungan niyo po kaming itakwil ang kasalanan at masama. Tulungan niyo po kaming mabusog, hindi lang ang aming tiyan, kung hindi ang aming kaluluwa. Tulungan niyo po kaming tunay kayong tanggapin sa aming buhay, upang sa gayoy, dumating man ang panahon, pumikit ang aming mga mata, malagot ang aming hininga, patuloy kaming mabubuhay sapagkat kayo ay nananahan sa amin.
Wala kaming ibang susundin. Wala kaming ibang pagbabalingan kung hindi po kayo ang buhay, ang katotohanan, ang daan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.